Si Lord po yung kumikilos po sa atin. Yun po yung maganda na katotohanan. Now, dadako na po tayo sa ating pong pag-aaralan today. Excited na po kayo makinig ng salita ng Panginoon? Amen! Praise the Lord! So, ang ating passage po ay matatagpuan natin sa 2 Kings chapter 5. 2 Kings chapter 5, babasa lang po tayo ng mga ilang passages. 2 Kings chapter 5. Babasahin po natin ang verses 1 hanggang 19, no? 2 Kings chapter 5 verses 1 up to 19. So, tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Sa 2 Kings chapter 5, babasahin po natin ang salita. Verse 1, Now, Naaman was a commander of the army of the king of Aram. He was a great man in the sight of his master and highly regarded because through him the Lord had given victory to Aram. He was a valiant soldier, but he had leprosy. She said to her mistress, If only my master would see the prophet who is in Samaria, he would cure him of his leprosy. By all means, go. The king Aram replied, I will send a letter to the king of Israel. So Naaman left, taking with him 10 talents of silver, 6,000 shekels of gold, and 10 sets of clothing. As soon as the king of Israel read the letter, he tore his robes and said, Am I God? Can I kill and bring back to life? Why does this fellow send someone to me to be cured of his leprosy? See how he is trying to pick up a quarrel with me. Heard that the king of Israel turned his robe, he sent me this message. Why have you turned your robe? Can the man come? No, there is a prophet in Israel. So Naaman went his horses and chariots and stopped at the door of Elisha's house. Elisha sent messengers to say to him, Go, wash yourself 7 times in the Jordan, and his flesh will be restored, and he will be clean. But Naaman went away angry and said, I thought that he would surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God. Make his hand over the spot and cure me of my leprosy. Are not Abana and Partners, the rivers of Damascus, better than the waters in Israel? Do not you wash in them and be cleansed? So he turned and went off in a rage. Naaman's servant went to him and said, My father, if the prophet had told you to do some great thing, would you not have done it? How much more then when he tells you, wash and be cleansed? So he went down and dipped himself in the Jordan 7 times, and the man of God had told him, and his flesh was restored, and he became clean like a young. Then Naaman and all his attendants went back to the man of God. He stood before him and said, Now I know that there is no God in all the world except in Israel. So please accept a gift from your servant. The prophet answered, Whom I serve, I will not accept the gift. Even though urging, he refused. If you will not, said Naaman, please let me, your servant, be given as much earth as a pair of mules can carry, for your servant will never again make burnt offerings and sacrifices to any other god but the Lord. Even if the Lord gives your servant this one thing, let them go. Bow down. Now my heart I will bow down. Also when I bow down, may the Lord forgive you.
servant for this. Go in peace, Elisha said, after Naaman had traveled some distance. Siya pa magpala sa pagbabasa ng kanyang salita. So madali po tayo muna. Nagpupuri kami, Panginoon. Ikaw si Yahweh. Ikaw ang Diyos ng Israel at ikaw ang Diyos ng buong mundo. Salamat, Panginoon, because you have revealed to us, Lord, truth about you. And ganun din, Panginoon, you have sent your Son, Jesus Christ, Lord, to be our Lord, to be our King. Salamat, Panginoon, sa patuloy, Lord, na pagpapakilala ninyo sa amin, pagbibigyan ninyo, Panginoon, ng understanding sa amin, to know your word, to understand your word. Alam po namin in our own strength, in our own capacity or knowledge, O God, hindi ka namin pwede makilala. But you allow us, Lord, because you transform our lives. You change our hearts, O God, na kayo, Panginoon, ang siyang pumasok sa amin pong mga puso. At kayo, Panginoon, ang siyang nanilahan. Lord, salamat po sa oras na ito, sa aming pakikinig ng inyong salita. May continue to reveal, Lord, sa amin po ng mga anak ninyo na makita namin ng mga katotohanan na nanggagaling sa inyong salita. May your Holy Spirit, Lord, guides us, enlighten us, O God, and help us, Lord, to obey what you wanted, Lord, for us to obey about your commands, about your will, about your purpose. We pray, Lord, na patuloy kayong madakila sa pamamagitan ng iyong lingkod at magdulog ito, Panginoon, ng kalakasang physical sa amin, kalakasang spiritual sa amin, sa lahat ng aspeto ng buhay namin, that we may serve you, Lord, ng buong kalakasan din, Panginoon, buong kagalakan din, Panginoon. Lord, pangunahan niyo po ang bawat isa sa amin at kayo po ang siyang mapapurihan. Ito, Diyos, ang aming panalangin sa pangalan ni Cristo Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Praise the Lord po. Hindi po, meron pa pong mga dito sa tapos meron pa po dito sa bandang gilid. Ayan. Diyos, mapapastor daw po yung banda dito. Isa pa po, palagpakan natin ang Panginoon. Salamat po sa Diyos. Ang title po natin ngayon is The Gracious Sovereign God and the Proud Heart. So makita natin yun, Gracious Sovereign God and the Proud Heart. So explain natin mamaya. So, ang ating po major transition statement ay, the power of God is experienced by those who humbly obey and fully submit to Him. Ulitin ko ba? The power of God is experienced by those who humbly obey and fully submit to Him. Nag-obey ba tayo sa Diyos? Ay, onti lang na nag-obey sa bread from heaven. Who? Nag-obey ba tayo sa Panginoon? Amen! Pero din totoo yun. Sabi, ang hirap kong sabi na, amen, Pastor, kasi maraming mga bagay din daw sumusunod sa Panginoon. Amen? So probably that would be the message for us this day. And we submit to our God. Oh, yan, salamat sa Diyos, no? Kasi ang hirap sumagot, no? Pag talaga hindi naman totoo sa atin. Di ba? Ang hirap sumagot eh. Now, so what are the things that we can learn about the healing of Naaman and the things about the sovereign God? Ano ba yung mga bagay na natututunan natin patungkol sa salita ng Diyos, sa binasa natin, and about the sovereign God? So, gusto ko magsimula sa isang kwento na tinatawag na may isang taong may sakit na lumapit po sa doktor upang magpakonsulta. So, binigyan siya ng reseta. Parang tayo din yan. No? Sabi niya, inumin mo ito ng 3 beses sa loob ng 1 buwan, isa sa umaga, sa tanghali, at bago matulog. And pagkatapos ng 1 buwan, bumalik ka sa akin. But this guy, ang ginawa niya, 1 beses lang siya uminom. Parang tayo. Meron ba tayong gano'n? Inutusan ka ng minum ng ganitong gamot, pero hindi mo iniinom. Sabi, inumin mo to for 1 month, pero hindi mo rin iniinom. Sa tingin mo, gagaling ka ba? Hindi ka gagaling. Because hindi mo sinusunod yung tinatawag na reseta o yung sinabi ng doktor. Now, here is a man, an army, a commander. So, an unbeliever po siya, no, ni Yahweh, who needs healing, but he does not want to obey. Actually, he
almost missed this miracle. Alam niyo po ba mga kapatid, may mga pagkakataon sa buhay natin na we miss the miracle of the Lord. Why? Because hindi tayo nag-obey. Hindi tayo sumusunod sa Diyos. So, but sa story, later on, he follows the commands of the prophet of the Lord, and he received his miracle. So, ang tanong natin, what are the things that we can learn about the healing of Naaman and the things about the sovereign God? First point po natin, ito po yung unang punto natin, is there is a sovereign God who showed grace to the undeserved. Is Naaman deserved sa kanyang miracle? Deserving ba siya? Hindi. Hindi siya deserving. Why? Iyan po natin. Sabi doon, sa verse 1, Now Naaman was commander of the army of the king of Aram. He was a great man in the sight of his master and highly regarded, because through him, the Lord had given victory to Aram. Ang tanong lang, bakit parang may favor si Lord kay Naaman? But he was a Gentile. He was not an Israelite. Kasi niyo? He was a Gentile, mga kapatid. So, magtatanong tayo, bakit may favor ang Diyos kay Naaman, samantalang hindi naman siya Christian. Kung sa context natin. Okay? Bakit may favor si Lord sa kanya, pero hindi naman siya Christian? Yan. So, yung mga tanong po natin. When we study the Word, dapat lagi tayong meron din na tanong. For us to dig deeper, to learn more, to grow in the Word, ganun po yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Pag sinabi natin sovereign, pag sinabi natin, ano bang meaning ng sovereign? No? So, God has supreme authority and complete control over all nations. When we say that the Philippines has His sovereignty, soberanya ng bansa, okay? Ibig sabihin, meron siyang full authority, full control over all nations, rulers, events, and outcomes, even those outside Israel. Ang kanyang ruling ay hindi lang sa tinatawag na bansang Israel, kundi sa buong mundo. Sa buong mundo. Si Brother Nils, in-explain niya yung tinatawag na 23 ba yung Brother Nils? Axis 23 nung in-explain mo dun sa yung message nung Thursday. Na ang ano dati, yung ano ba yan? Pag science kasi pinag-uusapan parang nawawala ako sa sarili ko Nakaslant siya. Kaya po, yung tinatawag na tama ng araw, bakit ganyan, yan. So, huwag na natin mag-usapan masyado yun, no? Pero basically, ganito lang mga kapatid. Ang Diyos, ang siyang nakakaalam ng tinatawag po ng mga posisyon, ng anggulo, ng tinatawag po natin. Because He's the sovereign God, He's the creator. Diba? Even our body, even yung galaw ng mundo, siya po ang may hawak na He's the sovereign God. Hindi lang siya nakaano po sa mga Christian, kundi kasama ang lahat. Pati mga hindi mananampalataya. So si Naaman na hindi believer ni Yahweh. But sabi doon, yung si Lord daw ang nagbibigay ng victory kay Naaman. So, He has the complete control over all nations, rulers, events, and outcomes. Hindi lang siya nag-rule sa Israel, even the other nations, kahit na hindi sila believer. It is the same God we have today. It is the same God we have today. Ang Diyos ay sovereign kahit sa mga bansa na hindi si Jesus yung kinikilala. Ulitin niyo po. Siya ay sovereign kahit sa mga bansa na hindi kinikilala si Jesus. He's a sovereign God. Sovereign means hindi niya kinokontrol yung mangyayari. Ulitin niyo po. Hindi niya kinokontrol yung mangyayari.
Pero in His wisdom, yung mga plano niya ay mangyayari. Hindi po ito tinatawag na para kang robot, no, ito gagawin mo ha, ito gagawin mo. Hindi po gano'n ang sovereignty, ang pagiging sovereign ng God. But, you have still your own free will, you have still your own tinatawag po na decision, but sometimes, ito yung goodness, ito yung tinatawag po na paniniwala natin. Minsan, even in our mistakes, hindi natin sinasabi na dapat natin sadyain yung mistakes natin. Pero may mga pagkakataon na tayo na pinagsisisihan natin yung mga mistakes natin. Pero ito lang mga kapatid, hindi natatalo ng mistakes natin ang kapangyarihan ng Diyos. Ang pangunguna ng Diyos. Yun po yung tinatawag na sinasabi po ng truth ng Bible. So, He does not remove human responsibility. Now, that's the meaning of sovereign. And who is Naaman? Sino ba si Naaman? Ang kanyang political and military background, he was the commander, army commander of the king of Aram, also called, pag sinabi natin Aram today, it is the southeastern Turkey. And part of, din po siya ng Syria. So, malapit ito sa Israel. Okay, ang Turkey po, malapit po siya sa Israel. So, ang Aram po was located north of Israel, and the capital of Aram was Damascus. Ito po yung mauunawaan nyo bakit si Lord ang kumikilos kay Naaman. Because it was in the time ng 2 Kings, ang Aram po was frequently in conflict with Israel. Ang tanong lang, bakit merong conflict ang Israel sa Aram? Bakit? Yun ang tanong na maganda. So, Naaman was not an Israelite. He was a gentle military leader from a nation that was often enemy of God's people. So, kaaway po ng bansang Israel ang Aram. And according to scholars, he was used by God to punish Israel, the king of Israel that the time. Pero, nung 2 Kings chapter 5, hindi na yung wicked king ang naghahari. Alam niyo kung sino yung wicked king na yon? Si King Ahab. Sino po ang asawa ni Ahab? Naalala niyo po? Si Jezebel. Hindi pa siya yung Serena. Okay? Pangalan niya po ay Jezebel. Napaka-wicked queen ito. Si Jezebel. So, ang nakapatay kay King Ahab, si Naaman. So, yun no? To punish Israel. Because gumagawa sila ng tinatawag na against doon sa will ng God. So, he was a high-ranking general. He was a top military commander, equivalent to modern chief of staff or defense minister. So, he was trusted by the king. He had personal favor with the king of Aram. Masyado siyang close sa king of Aram. He was instrumental in military victories. The Bible says the Lord had given victory to Aram through Naaman. This shows God's sovereignty over all nations, even Israel's enemies. It was ordained, it was appointed, it was enabled by God to fulfill God's plan because He is a sovereign God. He is a sovereign God. Mga kapatid, kapag hindi natin naunawaan ang nangyayari sa mundo natin, relax ka lang. Huwag kang magpanik. Kahit na mataas na yung gas natin. And diesel. Minsan natidismaya tayo, no? Wala tayo ng gana. But, ang hope natin, meron tayong Diyos na sovereign. Amen? Meron tayong Diyos na sovereign. So, yan yung kanyang military background. And yung tinatawag po na personal condition. Ang personal condition niya po mga kapatid, it's not healthy. It was not healthy. So despite his greatness, anong meron siya? Leprosy.
So that time, ang leprosy, walang gamot yon. So ngayon, meron tayong sakit na AIDS. No, mag-HIV ka muna, as they eventually, lalala lalala. Kung hindi siya gagamutin, then mamamatay ka. So maraming mga tao ngayon, pag titingnan mo sila, mukhang wala naman silang sakit. Hindi mo madidetect sa physical nila na meron silang sakit. Pero hindi mo alam, meron para silang HIV. Nagtitake lang sila ng medicine. Huwag mong tingnan yung katabi mo, baka may HIV ka na. So, kaya tungkol sa atin, no? Because ang leprosy, nagre-represent siya ng fallen state ng man sa panahon na yun. Because sin isolate people. Ini-isolate sila talaga. Pero, mga kapatid, lalo na sa Israel, because kapag may leprosy ka sa Israel, ikaw ay unclean. Hindi ka pwedeng lapitan. But, because he was a Gentile, no? He was allowed to serve even, meron siyang tinatawag na leprosy. Ang ano lang, mga kapatid, is possible to, hindi pa masyadong malala. Possible. Baka meron lang mga nakikita mga spot. Kasi eventually, he would die. Mamamatay siya. Pag nag-progress, kasi progressive yan eh. Progressive yan. So, yan yun na, it was incurable, it was progressive, it will endanger his life in the future. Alam niya, mamamatay siya. He was a successful man outwardly, but he was in pain inwardly. Kung titingnan mo siya, he was a valiant man. But kalooban, in pain. So Naaman represents a powerful man who had everything except health. Meron siyang lahat. Meron siyang pera, meron siyang power, magagawa niya ang lahat ng gusto niya, pero ang problema, later on mamamatay siya. Hindi lang niya alam kung kailan magpo-progress yung degree, yung severity ng kanyang tinatawag na karamdaman. And ang leprosy is like a sin. No? Kung paano pong tinatawag ng leprosy ay nagse-separate sa tao, ang matindi sa leprosy kasi, lalo na sa panahon ni Jesus Christ, pag may leprosy ka, hindi ka nakahalo sa ganito. Ikaw ay nasa labas. No, pag may lalapit sa iyo, sisigaw ka, unclean, unclean. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng lapitan ng tao. Ganon yung sitwasyon ng leprosy. Ganon din ang kasalanan. No? Sa harapan ng Diyos, lahat tayo ay nagkasala sa harapan ng Panginoon. Meron lang tayong tagapagligtas. Meron tayong mabuting balita na Christ died for us. Nang sino mang tumanggap at nanampalataya sa Kanya, mapapatawad ang kasalanan at magiging anak ng Diyos. Mare-reconcile yung relationship na nasira, bunga ng kasalanan. And tayo po ay mapapatawad sa lahat, malilinis. Yung po yung symbolism ng leprosy sa Old Testament o sa Bible. Ang kanyang religious background, mga kapatid, Naaman was a worshipper of the Syrian god ng pangalan ay Rimon. So, Aram practice, ang mga Aramites ay nagpa-practice po ng polytheism. Pag sabi natin polytheism, maraming Diyos. Maraming Diyos. So, tayo, we are believer of the Lord. There's only one God. Hindi po tatlong Diyos natin. Nagmamanifest lang po ito ng tatlong persona. So, the Trinity. Okay? Ang Trinity, hindi po sa tatlo. Isa lang siya. Yan po yung mystery ng Trinity. So, his background was pagan, and ang demon po was likely associated with storm and fertility worship. So, mga Diyos po ng, pag sabi natin fertility worship, alam niyo po ang kasunod nun? Ito po yung worship na may kasamang sexual practices.
Yan po yun, ganun po yung pagan, na activity nila. So, tapos siya din yung God ng storm. So after his healing, Naaman confessed, "Now I know that there's nobody known on earth except in Israel." He became believer of Yahweh. Yun po maganda to. Now, what is the truth about the background of Naaman? Ano yung truth? Pia, pakiano mo. There is a God who is sovereign, who works even in the life of unbelieving nation to display His glory. Meron tayong Diyos na sovereign, na kumikilos, na hindi lang sa Kristiyanong bansa, even sa mga unbelieving nation, to display His glory. Yan yung Diyos na meron tayo. If God is working even in the pagan world, there's nothing to be afraid. There's nothing to be afraid of, even on what is happening in our world today, mga kapatid. Because maraming mga bagay na pwede tayong matakot. For example, mga gera na pwedeng mangyari, hindi natin alam. No? Paigting ng paigting ang mga war sa panahon natin, mga kapatid. Ang kaguluhan sa iba't ibang dako ng mundo, kahit sa loob ng bansa natin, di ba? Minsan nalilito na tayo. Minsan naiinis tayo, minsan nadidismaya tayo, minsan nagagalit tayo. Nawawalan tayo ng gana sa mga leader po ng mga bansa natin. Pero meron pa rin Diyos na makapangyarihan na kumikilos sa buhay, na magpapakita ng grace, because He's a sovereign God. Magpapakita ng kapangyarihan upang mangyari ang kalooban ng Panginoon. Yan yung hope natin, mga kapatid. Mga kapatid, kahit sa mga personal natin, minsan, meron tayong problema sa trabaho, minsan may problema tayo sa pamilya, minsan may problema tayo sa finansya. Di ba? Minsan may problema tayo sa ating mga health. Huwag kang mawala ng pag-asa. Because meron tayong Diyos na nakakaalam ng iyong sitwasyon. Instead na manghina ka, instead na magreklamo ka sa Panginoon, lapit ka sa Kanya. Lapit ka sa Kanya. Walang ito makakatulong sa iyo, kapatid, ng ipabuti ang Panginoon. Meron kang relasyon, meron kang Jesus Christ eh. Meron kang mediator. Meron kang mediator. Hindi mo kailangan pumunta sa nanay niya. Siya lang ang mediator. Kasi kailangan daw lumapit sa nanay si Shane. Hindi. Hindi yun ang sinasabi ng Biblia. Ang sinasabi ng Biblia, there's only one mediator between God and man. Walang iba yan, kundi si Jesus Christ. So, yan yung ginawa ng Panginoon. Una, namatay siya para sa atin, sa krus ng Kalbaryo. Tapos, nag-mediate siya sa atin. And when we pray, sabi ng Bible, hindi tayo marunong manalangin. Kasi may mga panalangin tayo na alam ng Diyos na mali. Diba? Minsan may pagka-sobrang galit tayo, diba? Lord, itong yung kaaway ko na ito, Lord. Kahit yung ginawa nila, pwede mo bang sampulan, Lord? Mahal tayong ganyan manalangin sa Panginoon eh. Pwede mo ba siyang ikaw? Sana madisgrasya sa Lord, no? Meron tayong ganyan mga panalangin. Sabi ng Lord, hindi lang tayo manalangin, sabi ni Paul. But the Holy Spirit, sabi doon, tinutulungan tayo. So, yun yung maganda sa sovereign God na meron tayo. Tinutulungan mangyayari yung kalooban ng Panginoon. Si Naaman was undeserved man doon sa grace ng Diyos. But it was given to him. At hindi siya karapat-dapat, and that's the meaning of grace. Hindi tayo karapat-dapat, but tayo po ay binigyan ng Diyos ng kaligtasan. Inalaw ng Diyos na makilala natin siya. Inalaw ng Diyos na maranasan natin yung mga pagpapala niya. Inalaw ng Diyos na nararanasan natin yung sagot ng Lord sa mga panalangin natin kahit undeserved tayo. Minsan we are receiving blessings, minsan bonus card na minsan lagi kang late, minsan lagi kang absent, di ba? Yung mga bagay na ganyan sa atin eh. Kahit na hindi ka karapat-dapat,
sabihin natin, magkaroon ng magandang pamilya, pero binigyan ko ng Diyos ng magandang pamilya. Amen po ba dan? Hindi mo deserve yung tao na kasama mo, pero binigyan ka ng Diyos ng asawa. Parang bigay ko prinsipyo Ang iyong partner, ang iyong asawa ay blessing ng Diyos. Amen? Amen. Blessing yan ng Panginoon. Sa totoo lang, lalo kang tumatatag pagkasama mo siya. Maraming tinituro si Lord sa iyo. And it was a blessing. Kahit na minsan marami kang gusto sabihin masama sa kanya. Pero pag naayos ninyo yung mga bagay, minsan sabihin mo, mabuti na lang ito yung binigay ng Lord sa akin. So, ito po ay pagpapala ng Panginoon. We are undeserved, but the Lord had given us things na mga bagay po na gusto na maranasan natin sa pamamagitan ng Panginoon. Ikalawang bagay. There is a sovereign God who provides solution to accomplish His purpose. Sabi sa verse 2, Now bands of raiders from Aram had gone out and had taken captive a young girl from Israel. So meron pong nahuli na young girl from Israel dahil kasi band of raiders no, ng Aram. So pag umatake sila, nahuli na, meron silang nakukuha mga tao. Kasi sabi doon, she served na Ammon's wife. She said to her mistress, if only my master would see the prophet who is in Samaria, he would cure him of his leprosy. So ito yun mga kapatid. There is a sovereign God who provides solution to accomplish His purpose. Naaman was in pain. Okay? Naaman was in pain. He was hopeless in his health condition. Kasi walang gagalingan ng leprosy. That time, he was hopeless. Walang ibang ang kanyang pupuntahan ay kamatayan. But here is the sovereign God allowed a little girl to be captive. Hinayaan ng Diyos na mahuli yung batang ito para kay Naaman. Para marinig natin, para mabasa natin, para makita natin yung mensahe ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Hello, mga kapatid. He was a young girl. So, it was also painful in the part of the young girl. Di ba? Painful kay Naaman, painful din kay little girl. And nakakatakot sa part ng batang babae na mahuli. Basically, kapag nahuli ang mga ito ay ginagawang alipin. So, ganun yung common na nangyayari mga kapatid. But interestingly, mga kapatid, this young girl is a believer of Yahweh. This young girl is a believer of Yahweh. The sovereign God, hindi natin alam ang kanyang pangalan. She was a name. Hindi natin alam kung Mary ba siya, Anna ba siya. Di ba? Hindi natin alam kung anong kanyang pangalan. But God used her to show the power of God in the unbelieving people or unbelieving commander or the unbelieving nation who came from this country. So si Yahweh yung tunay na makapangyarihan, hindi ang posisyon ng isang army, hindi ang greatness ng isang bansa. Only God is great. Only God is great. Hindi ang ating kayamanan, hindi ang ating katayuan. Only God is great. A little girl with a great faith. The young girl serves is like a missionary. Ulitin ko po, no? Ang young girl serves like a missionary. Sabi niya, if only my master were with the prophet who is in Samaria. So, nagkukwento, sabi niya, meron kaming propeta na maaari makatulong sa kagalingan ng iyong asawa.
Kasi nagsiserve siya sa asawa nung inaaman. So, he was like evangelizing, mga kapatid. He was like evangelizing, sharing about the good news. Ito din yung ating tinatawag na challenge, mga kapatid. Minsan, hindi naman tayo kilala. But when we obey the Lord, when we obey to share the good news of the Lord, maaring gamitin tayo ng Panginoon para makakilala ang mga tao. Actually, marami pong mga great man of God ang nag-share lang sa kanila, mga ordinaryong tao na. Ganon din ang life natin. Ang problema lang, paano tayo mag-share? Hindi tayo sumusunod. Hello po, mga kapatid. Paano tayo gagamitin ng Lord kung hindi tayo nagsasubmit? And this little girl, ang lakas ng loob. Kung kilala lang po ninyo, no? Kung makikilala lang po ninyo yung propeta doon sa Samaria, maaari po siya magkaroon ng kagalingan. So, itong bata na to, no status, no power, no influence. The only thing she has is she knew the God of Israel. Yun lang ang kanyang alam. God often uses the unnoticed to reach the powerful. Minsan na outcast pa eh. Naalala niyo po yun, babaeng Samaritana? Sa John chapter 4. She was an outcast. Nag-iigib siya sa kalagitnaan ng tanghaling tapat na mainit. Mainit po. Ngayon, ang hirap nang lumabas ang tanghaling tapat. Ang init na masyado. Nag-iigib siya para walang makasabay. Usually, nag-iigib sila sa umaga o kaya sa bandang hapon. Pero nag-iigib siya tanghaling tapat para wala siya makadabupang palad o makausap doon sa well na yon. But Jesus Christ intentionally introduced himself sa babaeng ito. At ang babaeng ito ang naging dahilan upang ang mga tao sa kanilang lugar, sa Samaria, ay makakilala sa Diyos, sa Panginoon Jesus. Ito yung challenge sa atin. Hindi man tayo kilala, mga kapatid, hindi man tayo popular. But God can use our lives to display His glory. Natutuwa ako sa mga testimony ng mga vlogger na nagiging Christian. Pero hindi lahat ng mga artista na sinabi yung Christian naniniwala ako kaagad ng Christian sila. Okay? So be aware din, no? Alala ko yung merong couple na nagpakasal, ng ganda ng kanilang love story. Okay? Ang ganda ng kanilang love story. So, they were invited para mag-speak sa mga couples events, mga young people, no? So, sobrang kilig. But after, ilang ba? Gano'n ba katagal na ano? Pagkalipas ng mga ilang buwan, isang taon, bigla ho silang naghiwalay. Kaya, pag sinabi ko, basta Christian na to, relax ka muna, huwag mo na mag-ano. No? So, pero natutuwa ako kasi ginagamit ng yung mga katulad nila Kuya Jobert, di ba? Kaya, maraming mga, actually, sila Manoy, sila Papa Star, no? Magkakasama sila ngayon nila Luther, nila Jordan Escusa. Okay? Meron silang ginatawag na parang Holy Rumble. So, they were sharing the gospel. They were sharing the word of God para ipakilala si Jesus Christ. Now, what we have is the power to share and introduce about the God who saved us, who changed our lives. Pero ba akong truth to ponder dyan? What we have is the power to share. Ito po yung kapangyarihan natin. The power to share and introduce about the God who saved us, who changed our lives, and who gives us direction to be a blessing to people. Mga kapatid, hindi nyo kailangan hulihin. Hindi kayo kailangan hulihin. No? Hindi nyo kailangan magpahuli para mag-share ng Word of God.
Kung may pagkakataon kang i-share mo yung word of God, lalo na kung itong taong ito, kailangan talaga niya ng salita ng Diyos. So, hindi tayo nagko-convert. Ang mahalaga lang, you share. Hindi tayo nagko-convert. We cannot convert people. Okay, join ka na sa amin. Sa amin, maganda samahan. No? Sa amin, aircon ng church. Okay ang pastor doon. Hindi natin mako-convert yung tao sa ganon. Hindi natin mako-convert yung tao sa ganon. We cannot change the heart of people. Only God can. But, ang gamit natin is we have that good news. They have that gospel. Ang problema, paano? Hindi tayo lumalabas. Busy kasi ako, pastor. Dami ko din ng kusina, sa tindahan. Ito pa, anak ko. Di ba? But let the word of God sink in sa heart natin. Let the word of God mamusayin yung tawag ng Diyos sa atin. Ikatlo, bilisan na lang natin. There is the sovereign God who teaches submission and obedience to Him. Chapter verse 7, as soon as the king of Israel read the letter, he tore his robes and said, "Am I God?" Kasi mga kapatid, nag-request si no? Si Naaman, nagpaalam siya sa king nila. Nagpaalam siya sa king nila. Sabi niya, merong nagsabi sa akin na batang babae na pwede makapagpagaling sa akin. Pero, yung tao na makapagpagaling sa akin, kaabay natin. Ito po hindi natin mababasa sa Bible. Inaano lang po natin yung possible po na conversation. Hindi po ito additional na nagdadagdag tayo. But ang problema is, kalaban natin yon. Okay lang po ba, nabigyan niyo po ako sulatan niyo po ang king ng Israel at ako po ay pupunta doon para magpagaling. Para magpagamot. So, nung gumawa ng letter yung king ng Aram at pinadala, eto ngayon, nung nabasa ng king of Israel, eto sabi doon, "Am I God?" Para bagang sinasabi that time, ang king that time is si Jehoram. Actually, anak to ni Ahab. Anak to ni siya yung pumalit eh. So, sabi, "Am I God?" Parang bilin nga, siya po magpapagaling? Ako pa magpapagaling? Hindi mo siya magpapagaling, di ba? Ang magpapagaling si Elisha. Sabi niya, "Can I kill and bring back to life?" Kasi wala naman walang gagalingan ng leprosy. Alam niya na walang gagalingan ng leprosy. So, sabi niya, patayin na to eh. Mabubuhay ko ba to? Sabi niya, kasi pag may leprosy ka, patay ka. You were considered dead. Yun you were considered dead. Patay ka. Pag meron kang leprosy ng panahon na yun. So, why does this fellow someone to me to be cured of his leprosy? See how he's trying to pick apart. Iba, meron siyang tinatawag ng interpretation doon sa pagbasa. Kaya kayo, huwag kayong mag-decide mga kapatid sa pag nagbabasa kayo ng text, di ba? Galit to ah. Di ba, minsan pag nagbabasa tayo ng message, no? Galit to ah. Huwag kayong mag-conclude kasi wala namang boses yun eh. Walang tone yun. Okay? Okay, madalas kasi meron tayong galit si pastor, no? Meron ganun na interpretation. Hindi, huwag kayong mag-i-interpret ng emotional dun sa binabasa. So, though, meron po pag-explain natin yung mga boomer, mga ganun, di ba? Meron tayong mga gawin. Ang mga matatanda, minsan hindi sila aware na
ang pag-type nila, lahat capital letter. Hindi nila alam na ang capital letter ay nagsisignify ng strong, strong statement. Hindi nila alam yon. Hindi nila alam yon. So, minsan sila din nagmamali-mali doon sa mga icon. Po. Kumusta po yung mga natin, mga matatanda natin dito. Yun sila, basta meron siyang reaction doon. Minsan nakatawa, hindi naman dapat tumawa doon sa Minsan nakagalit, hindi naman dapat galit ang reaction. Kasi hindi naman nila nauunawaan yun, minsan yung natin. So, huwag ka agad mag-interpret ng mga bagay na ganyan. Si King, normal yun, na yun ang kanyang understanding, but it is misinterpreted, mga kapatid. Now, anong sabi? Anong sabi nalaman ni Elisha? Ang conclusion ni King, nagsiset up siya ng political conflict at wala silang magagawa. Kapag hindi gumaling si Naaman, ang tendency noon, mga kapatid, magkakaroon ng war. Yan yun niya, kaya nag-tore siya ng robes at ito yung mangyayari. So, dahil alam niya, hindi niya mapapagaling yon. Parang ang dating ito, may pinapagawa siya sa akin, pero hindi ko naman kaya yun eh. So, anong gusto niya mangyari? Gusto niya maglaban kami? Ganun yung dating po. Now, sa verse 8, when Elisha, the man of God, heard that the king of Israel had torn his robes, sabi doon, he sent him this message, "Why have you torn your robes? Have the man come to me and will know that there is a prophet in Israel." Okay? So, sabi niya, hayaan mong pumunta sa akin. Hayaan mong pumunta sa akin. Probably, nag-usap na si Elisha at saka si Lord. Okay, yun na yun it was a divine appointment. Now, Naaman went with his horses and chariots and stopped at the door of Elisha's house. So si Naaman po, punta na. Diretso na po sa lugar po ni Elisha. Ito po ang nakakatawa, walang intro-intro. Anong sabi nilagay ko ba yung verse? Wala. Ayan. Nakamana na. Walang intro-intro. Go, wash yourself 7 times in the Jordan, and your flesh will be restored, and you will be cleansed. Walang introductory yun. Kilala ako si ganito, ako si ganyan. Go, wash yourself 7 times in the Jordan, and your flesh will be restored, and you will be cleansed. Anong reaction ni Naaman? Verse 11. But Naaman went away angry and said, "I thought that he would surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God, wave his hand over the spot and cure me of my leprosy." Di ba? So, his immediate reaction, nagalit siya. Sabi doon, nilagay yung rage. Sobrang galit niya. Parang sabi niya, parang minamali tata ako ng propeta na to Hindi niya ba ako kilala? Hindi niya ako pinibigyan halaga. Ako ay army commander. Marami akong tauhan. Ginagalang ako sa bayan namin. Okay? Marami akong kontribusyon para sa victory ng bayan namin. Actually, ako nga pumatay dun sa king ng Israel So, anong conclusion natin? He was a bossy man. He was a proud man. Demanding, di ba? Sabi, at pa-importante na tao. Pa-importante siya. But God is teaching him, introducing who the God of Israel is. Minsan mga kapatid, umaabot minsan ang ating kayabangan. No? Ating tingin sa ating mga sarili na nagtitiwala na tayo sa ating mga sarili, hindi na sa Diyos.
Yung sasabihin mo, ay, kaya ko na, alam ko na yan. No? May mga, malalaman mo kapag proud tayo, no? Pag umattend tayo ng mga Bible study, pag umattend tayo ng mga services, alam ko na yan. Alam ko na yan. Aralan namin. Pero ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay ito magugot sa talagang mga sa salita ng Panginoon. Kahit na nananig mo na siya, meron pa rin siyang itinuturo sa'yo. Yun yung maganda doon. Yan po yung salita ng Panginoon. So, ito si Naaman. But here is the God of Israel is teaching him who is the real authority. Kaya sabi ng Panginoon, kahit na commander ka, ako ang pinaka-commander sa lahat. Okay? Kahit na powerful ka, pero ako ang pinaka-makapangyarihan sa lahat. So God wanted him to submit to the God of Israel and to obey him. Here is the servant, a wise servant. Nakakatuwa yung mga servant dito. Nakakatuwa na meron kang mga tao, person beside you, pinapaliwanag yung mga possible na decision. A words of a person is thinking about the right decision and not out of pride. Ako po'y unexpectedly na sumama sa tatay nung Sunday. Actually, hindi yung Sunday. Dapat ang balik talaga, original talaga na balik namin is Saturday. But hindi naging available yung ticket. So, no choice kundi. Wala po akong choice na kundi samahan siya. Dahil hindi na po siya nakakalakad. So, kami dalawa. Naka-assist ako sa kanya. Kasi talagang bakit ba ako sumama dito sa ganito? Sabi ko lang, nag-aala ko sa kanya. Bakit din hindi kami nakabili ng ticket? Because ang kapit because of proud man. Puno po siya ng pride. Hindi po bang ang mga wordings niya, kahit magkaubo siya ng pera. Noong nakaraan po ay nagbayad po siya ng 120,000. Supposedly dapat 200,000 yun. 200,000. But, kumbaga parang ako yung nag-guide sa kanya, ganyan tayo. Kailangan kong ipakilala sa kanya. Kailangan kong i-iyan sa kanya yung mga tamang desisyon. Pag emotional tayo, mga kapatid, hindi ka makakagawa ng tamang desisyon. Ulitin ko po, kapag emotional ka, hindi ka makakagawa ng tamang desisyon. Huwag kang gagawa ng desisyon kapag galit ka. Hello po. Huwag kang gagawa ng desisyon kapag nagtatampo ka. Hindi yan kalooban ng Diyos. Hayaan mong makipag-usap si Lord sa iyo. Actually, yung pakikipag-usap, unang araw ng pakikipag-usap namin, sabog. Sabog ang mga. And masisirang nakakontrata na kami. May kontrata na. Hinihintay nila mga ilang dokumento. Tapos, meron na silang napag-usapan. Hindi na sa nakikialam sa sa amount kung magkano yun. Hindi ako nakikialam sa mga desisyon. Pero doon, pati yung napag-usapan nila, wala. Sabi ko, sayang yung punta namin dito. Ang hirap po na kapatid kasi tatay po ay PWD. So bubuhatin po siya ng 4 na tao papuntang airplane. Pagbaba, ganun din. So, kung wala siyang kasama, nahihirapan po kanya. Nung nandun na kami, na mag-uusap ulit, sabi ko sa kanya, pinakita ko sa kanya, eto mangyayari. Sabi ko, pwede mo itong tinatawag na huwag sundin. Pwede mo itong magpakinggan. Sabi ko, nandito na tayo. Marami ka nang hirap, marami ka nang gastos. To make the story short, maganda yung kinalabasan ng pag-uusap bago kami umuwi. Napakahalaga ng mga taong magbibigay ng paliwanag sa iyo. Kaya kung merong tao na gano'n na nag-remind sa iyo, ito kasi yan. Huwag ka magalit sa kanya porque hindi sila kampi sa iyo. Okay, ulitin ko
huwag kang magalit porque hindi sila kampi sa'yo. Kasi baka merong kailangan lang makita. No? Baka meron lang kailangan makita. Para gawin kung ano yung nararapat. So, itong servant, ito yung advice ng servant. Naaman servants went to him and said, "My father, if the prophet had told you to do some great thing, would you not have done it?" Sabi niya gano'n, kung meron ba siyang papagawaan maganda sa'yo, hindi mo ba gagawin yon? How much more than when he tells you, wash and be cleansed? Kasi nagreklamo si si Naaman, sabi niya, pwede naman sa pwede naman sa ilog Parpar. Sabi niya gano'n, sa mga ganda mga ilog. Bakit sa ilog Jordan ba? Ganun yung niya. Di ba parang pumunta ka sa ilog Pasig ka kaya dyan. Ibang ilog to? Sapa pala to, Sapa. No, bakit dito pa? Marami nahulog na patay dito. So, hindi po ilog ang question doon. Ang ilog is, ang question doon, handa ka bang sumunod sa utos ng Diyos? Hello po. Yung po yung handa ka bang sumunod sa utos ng Diyos? So yun yung po ang pinakatanong. Now, tanong lang, ito makikita, bakit kailangan utusan ni Elisha na lumubog ng 7 times? 7 times pa! Pwede namang isa lang. Pwede naman 2 lang, pwede naman 3 lang. Ba't naman paulit-ulit na hanggang 7? Sasabihin ng iba, kasi pasal ng 7 ay perfect number of God. Well, hindi natin alam ang dahilan bakit ba 7. But ito po mga kapatid, itong possible na nakikita natin is God is testing kung talagang naniniwala at handang sumunod at handang magpasakop si Naaman sa Diyos. Let us imagine, mga kapatid. Unang lubog niya. No? Pag unang lubog niya, pag ang niyang gano'n, wala ang magbabago. Susunod pa ba ako? Lulubog pa ba ako? Wala naman nangyari Luguli siya. Wala pa rin. Hindi ka pa rin ito. Let us imagine, mga kapatid. But nung 7th time, 7 beses, pag-angat niya, ano sabi? Yung kanyang skin ay katulad ng young bone. Sabi ko Brother Glenn, bakit kaya Brother Glenn skin mo? Ay, wala nang pa, pasal, bago-bako na to Kapatingin tuloy tayo parehos ko. And this, mga kapatid, when we pray to the Lord, Lord, ganda po. Ang tagal naman ng ni Lord. Kasi tinitingnan ng Lord kung talaga mang nananampalataya ka sa Kanya. Hello po. Nananampalataya ba tayo kay Lord? Amen. Kapag hindi ba siya sumasagot ka agad, nananampalataya pa rin ba tayo sa Kanya? Magpapasakop pa rin ba tayo sa Kanya? Yan pa rin tanong sa atin. Kundi, Lord, kasi gusto ko lang talaga magkaroon ng sasakyan. Tagal mo naman doon ibigay. Meron na akong license. Oo. Mamit ako ng pizza dito, Lord. Yari. Ayaw ka na. Meron na ako, Lord, garahe. Meron garahe sa patawanan ngayon. Sampayan lang pala. Sampayan lang pala. Marunong na ako, Lord, mag-drive. No? Tagal naman. Si Lord kasi, may tinutulong sa atin. Handa ka maghintay. Handa ka maghintay. Magtitiwala ka pa rin ba sa atin? Maghintay, magtiwala sa timing ng Diyos. Pag anak niya, sabi ng kanyang skin, ay katulad ng skin o balat ng isang bata.
It is to test his faith, it is to test his faith, to force him to humble his pride. Magpakumbaba sa Panginoon. And to demonstrate complete obedience to God's word for total restoration. The act was not magical, but rather a test of character and faith, leading to his physical healing and spiritual recognition of God. Sabi niya, simula ngayon, si Yahweh na ang aking Diyos. Amen? Simula ngayon. So mga kapatid, sino ang Diyos mo ngayon? Si Yahweh ba? Si Jesus ba? Sana si Jesus. Amen? The flesh was restored and became clean like that of a young boy. When we reflect on this, how is our faith in God? Madali ba tayong magalit kapag wala pang answer ng Panginoon? Sumusunod ba tayo sa kalooban ng Panginoon? Minsan nagkakapalpak-palpak ang buhay natin kasi nauuna yung pagre-rebelde natin sa Panginoon. Nauna yung dabog. Nauna yung galit. Nauna yung tampo kaysa sa sumunod sa Diyos. Pag sinabihan tayo, ayaw natin sumunod. Ganyan ang natin. So, kumusta tayo mga kapatid? Kaya minsan mga kapatid, tumatagal ang sagot ng Diyos sa atin. Kasi ayaw natin sumunod sa Panginoon. Ayaw natin sumunod sa proseso na itinuturo ng Diyos sa buhay natin. So go with the process, trust the process. Hindi lahat ng bagay na mamadali. Meron mga tao magagaling, nadidiskarte nila yung matagal ang proseso, nagiging madali. Pero may mga pagkakataon sa buhay natin, hinahayaan ng Diyos na dumaan tayo sa proseso na yun para magtiwala tayo sa Kanya. Many people live like their lives, no? Yung sa tinatawag ko na ayaw sumunod sa Panginoon. Naaman almost missed this miracle because of pride. Almost, mga kapatid. Kung nangibabaw yung pride. The instruction from the prophet Elijah, simple, wash in the Jordan 7 times. But the moment Naaman humbled himself and obeyed God, the Lord completely restored him. The miracle did not happen when Naaman was powerful. But you know, the miracle did not happen when Naaman was powerful. The miracle happened when Naaman became humble. Yun dun po dumating yung pagpapala ng Diyos. Yung sagot ng Panginoon, when Naaman became humble. Kumusta po tayo? Are we humble? Napapakumbaba ba tayo sa harapan ng Diyos? Many people want to God to change their situation. But God is asking us first to change our hearts, to change our obedience to Him. Obedience muna, sumunod muna tayo. Your miracle may be waiting on the other side of simple obedience. Baka meron mga kapatid, baka meron sa life mo, sinasabi ng Lord, anak, sumunod ka sa area na ito. Sumunod ka sa Panginoon. Minsan, ang mga asawang babae ayaw sumunod sa mga asawang lalaki. Minsan ang mga bata, mga anak, ayaw sumunod sa utos ng kanilang mga magulang. Kamusta po yung pagsunod natin naman sa atin, dito sa church, sa Lord Will Church? Kamusta po tayo? Do we obey our leaders? Pride almost kept Naaman from his miracle, but humility opened the door for God's power. Ulitin ko po. Pride almost kept Naaman from his miracle, but humility opened the door for God's power. Let us conclude now. There is a sovereign God who showed grace to the undeserved. Tayo po undeserved, but the Lord has shown grace. There is a sovereign God who provides solution to accomplish His purpose. And there is a sovereign God who teaches submission and obedience to Him. Let us apply, mga kapatid. Ang sin is like a leprosy that affects mankind. And the answer to this problem is the gospel. Pwede nga po. Sin is like a leprosy that affects mankind. Ang kasalanan ay naka-apekto sa lahat ng tao.
But ang hope natin, ang answer dito ay ang gospel. Ang gospel, Christ died for us when we were still sinners. Sabi na, namatay si Kristo para sa atin. That is why, ito yung symbolism, ito yung picture nito, ito yung spiritual truth nito, na every time na kumakain tayo ng tinapay, at uminom tayo ng wine, no? Nagre-remind sa atin, Christ died for me. Ulitin ko po, no? Every time nakakain tayo nito, sinasabi ng Lord sa atin, I died for you. Namatay ako para sa iyo. So, obey, submit, no, sa looban mo. So, ikalawa, let us believe in Jesus, Naaman who believed Yahweh in order to heal yung tinatawag na broken life niya. Si Jesus lang ang makakapagbabago ng buhay natin. Walang ibang pag-asa. Hindi si pastor, hindi ang elder, hindi ang mga tao dito sa loob ng simbahan, ng iglesia. Si Jesus lang ang pag-asa. Like ang buhay natin, meron tayong broken life. We have our own brokenness, mga kapatid. Si Jesus lang ang ating solusyon. Ikatlo, if you desire God's blessing and answers to your prayers, let us respond with obedience and surrender to His word. Magpasakop tayo sa kalooban ng Panginoon. Amen? Kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus Christ, sabihin mo ngayon, Lord, naunawaan ko yung ginawa niyo sa cross ng Calvary. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Gusto kong ikaw ang aking maging Diyos at ipangalanan kita. Ikatlo, let us be an encourager and a sharer of the gospel to believe and accept the Lord Jesus Christ. Amen? Si Diyos po ang papuri sa pangangaral ng kanyang salita. And let us be grateful, let us be thankful sa ginawa ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo. Ng Kalbaryo sa bawat isa sa atin. Ito ay the message of the gospel, the message of the good news. Salamat sa Panginoon Jesus. Salamat. Tayo po natin yan. Lord, salamat. Salamat, Lord, sa Ebanghelyo, Panginoon, na kayo ay namatay para sa akin. We are undeserved. We are not worthy, O God, to receive your blessing, to receive forgiveness. But you forgive us, O God. You allowed us, Lord, to know you. You allowed us, Lord, to be restored to you. Patid po ninyo yung aming pong laman ng aming pong mga puso. Patid po ninyo yung laman ng aming pong mga isip. Patid niyo po yung aming pong mga ginagawa. At alam po ninyo pang na we fall short. Kami, Panginoon, hindi karapat-dapat, Panginoon. But you love us, O God. You love us. You love us. Kaya magpapasalamat kami, Panginoon. Ang aming response, Lord, we will submit to you, O God. We will obey your will. We will trust you, O God. Thank you, Jesus, for your life. Thank you, Father, for the sacrifices of your Son, for the works of your Son. And thank you, Holy Spirit, enlightening us, teaching us, O God, making us, Lord, to grow in your grace. Thank you, Lord. Thank you sa lahat, Panginoon. Forgive us, Lord, from all of our uncleanliness. Sa lahat, Lord, ng aming mga kasalanan, patawarin niyo kami. And allow us, Lord, to experience your power, to experience, Lord, your love, to experience your presence, O God. Salamat po, Panginoon. Salamat. Ito, Panginoon, ang aming panalangin sa mga pangalinang pangalan ng mga anak sa Jesus. At tayo masabi na, Amen. Sige po, palapang po natin.